What's up guys? Welcome sa matismating.exe. So, ngayon, dahil start na ng pasok, need nating mag-recall. Mag-recall ha, hindi mag-relapse. So, pag-uusapan natin ay about sa fundamentals of sets. So, bago ang lahat, please follow us, like this video, and share nyo na rin sa mga friends and classmates nyo. So, ano nga ba ang set? Sa math, ang set ay isa sa pinaka-important foundation topics. Kapag kasi naiintindihan mo ang sets, mas madadalian ka sa algebra, probability, statistics, at logic. Isipin mo yung set as a organized collection. For example, as a K-pop fan. For sure, meron kang mga K-pop merch, di ba? Ng mga idols mo. So, meron kang binders para sa mga photo cards ng idols mo. So, for example, itong binder na to, photo cards lang to ng mga Cortez. Itong binder na to, photo cards lang ng mga 17. Ganun siya. Ang set ay group ng mga bagay na malinaw, specific, hindi pa ulit-ulit. So, gaya nga ng sabi dito, a set is a collection of well-defined distinct objects. It is represented by a capital letter symbol. So, for example, set of A is a set whose elements are apple, banana, orange. So, clear naman na ang mga elements na binigay sa set na ito ay fruits. So, fruits sila lahat. So, always remember na kapag ang set, dapat well-defined sila. Na-identify mo sila kung ano silang set, ano silang group. Ganun lang siya. For example, ganito yung binigay. Set of B is the set whose elements are beautiful girls. So, matatawag ba ito na set? Hindi. Kasi, gaya ng sinabi natin kanina, ang set ay well-defined distinct objects. Kapag kasi opinion siya, based siya sa opinion, opinionated, subjective siya, hindi na siya matatawag na set kasi hindi na siya well-defined. Kasi, pwedeng para sa akin, beautiful yung mga babae na ito. Pero para sa iba, hindi sila beautiful. So, ganun lang siya. Move na tayo sa next. So, elements of a set. The individual object in a set are called elements. Always remember that elements in the set can be a name of a person, things, place, animals, colors, idea, actions, figures, numbers, and etc. So, elements of a set, yung laman ng set ay tinatawag na elements. So, kung matatandaan natin kanina, sa binanggit ko, set of A is the set whose elements are, for example, 1, 2, 3, yan. So, ang tawag sa mga to ay elements. Yung elements ay nire-represent siya ng symbol, ay mali, sorry. Nire-represent siya ng symbol na ganito, E. So, kung makikita natin dito, sabi niya, elements. Nagre-represent ng symbol na ganito. So, ang tawag sa symbol na ito ay, or ang basa sa symbol na ito ay, belongs to, or is an element of. Ganun siya. So, magbigay na tayo ng example. For example, 1, paano kung ganito siya? Paano ang basa natin? Ang basa lang naman yan is 1 belongs to set A or 1 is an element of A. Meaning to say, ang
1 ay element ng A, ang 2 ay element ng A, ang 3 ay element ng A. Basta kapag nakapaloob sa set, ang tawag ay elements. Para hindi natin makalimutan, kapag nabanggit yung salitang elements or nakita nyo yung symbol na to, pasensyahan nyo na ang sulat ko, pangit talaga. Pag nakita nyo ang symbol na to, di ba mukha siyang letter E? Tandaan nyo lang na element siya. Nire-represent niya ang elements. So, proceed na tayo sa next. Next ay cardinality of a set. Cardinality of a set refers to the total number of elements in a set. Meaning to say, kung ilan yung elements na nakapaloob doon sa set. So, for example, set of A is the set whose elements are 1, 2, 3. Ganito isulat ang cardinality of a set. N A is equals to, meaning to say, the total number of elements in set A is ilan? Bilangin lang natin yung elements na nakapaloob dito sa set A. So, 1, 2, 3. Tatlo lang ang nakapaloob sa set A. So, ganun yung cardinality of a set. Tandaan nyo, kapag cardinality of a set, yung total number ng elements in a set, kung ilan yung mga nakapaloob sa set na binigay. Paano naman kung ganito? Set of B is the set whose elements are 1, 1, 2, 2, 3. Paano kung ganyan siya? Sa tingin nyo, ilang elements ang meron ang set B? 5? Hindi. Kasi sabi, kung matatandaan nyo dun sa nabanggit ko sa una, ang set ay hindi umuulit. So, dapat bilangin lang natin to as 1, count natin to as 1. Ganun siya. Kasi, kailangan lang natin gawin ay count yung unique elements. Dapat di sila umuulit. Kaya 1, 2, 3. Tatlo lang ang elements na meron sa set B. Ganun lang siya. Paano naman kung ang example ay ganito? Set of C is the set whose elements are ganyan. Ilan ang elements na meron ang set C? Wala. Kasi walang nakalagay na element. Meaning to say, 0. Ganun lang yung cardinality of a set. So, when can a collection or group be called well-defined? So, paano nga naman natin malalaman kung well-defined yung binigay? So, collections or groups are well-defined if the elements are distinct or specific, kagaya ng nabanggit kanina. Meaning, each of the elements are different and are related with each other. For example, even numbers from 1 to 10. So, yan. Sa example na to, matatawag ba siya na set? Well-defined ba siya or hindi? Siyempre, well-defined siya. Kasi, ma-identify naman natin sa 1 to 10 ang even numbers. So, ano yung mga even numbers natin from 1 to 10? Ito yung 2, 4, 6, 8, 10. Ganun siya. So, paulit-ulit natin sinasabi na ang set ay well-defined. So, dapat na-identify mo siya. Specific siya, clear siya, at hindi siya umuulit. Okay? Paano naman kung ang example ay ganito? Students in grade 7 Einstein. So, itong example na to ay set ba? Well-defined ba siya or hindi? Of course, well-defined siya kasi exact group yung binigay niya.
exact group. Kasi grade 7 Einstein section, Einstein exact group. Gets ba? Paano naman kung ang example ay tall students? Well-defined ba siya or hindi? So, kung aalalahanin natin yung binanggit ko kanina, kapag subjective siya, kapag opinion-based siya or opinionated, hindi siya well-defined, hindi siya matatawag na set. So, tall students, hindi siya well-defined. Okay? Proceed na tayo sa types of sets. So, ang first natin ay empty set or null set. The set with no elements are called empty sets or null set. So, ganito ang symbol ng empty set or null set. Kagaya ng example kanina, walang laman, walang element na nakalagay. Or ganito siya. Parang 0 siya tapos hinati sa gitna. Ganon. For example, months with 32 days. Meron bang months na may 32 days? Siyempre, wala. So, ang tawag dyan ay empty set. Wala. 0. Ganyan. Paano naman kung add numbers divisible by 2? So, meron bang add numbers na divisible by 2? Wala rin. Kasi di ba yung mga divisible by 2 lang yung mga even numbers. So, 0 din. Wala siyang elements. Empty set. From the word empty, wala. Parang chance mo sa crush mo, wala. Okay? Basta, always remember, kapag empty, 0 elements. 0. So, proceed na tayo sa next. So, finite set. The set with definite numbers of elements. Empty sets are also finite sets. Pag sinabi nating finite set, may exact number of elements. Sabi dito, empty sets are also finite sets. Empty sets are also finite sets because meron siyang end. Natatapos siya. If yung total number of elements can be represented by a specific whole number, finite siya. Kasi di ba kanina yung empty sets natin or yung null set natin na example is ganito. Ganyan. So, ilan yung cardinality niyan? 0. So, na-represent pa rin siya ng whole number. Na-identify mo pa rin kung ilan yung cardinality niya. Kaya, finite sets pa rin siya. Okay? So, since meron siyang ending, yung finite set, ganito lang siya. Example, set of B is the set whose elements are 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan. Diba sabi dito, set with definite numbers of elements. Meaning to say, meron siyang specific numbers of elements. Na-identify mo kung ilan yung elements na meron and nagtatapos siya. So, yung huli dito is 5. Meaning to say, tatapos siya sa 5. So, finite set siya. So, ang tatandaan lang natin ay ang finite ay may katapusan. Kagaya ng relasyon nyo. Ganun lang siya. Kung may finite naman, ay meron namang infinite. So, syempre, kung may katapusan, meron tayong walang katapusan. So, dun tayo sa infinite set. So, yun nga, the set with infinite numbers of elements. Meaning to say, hindi siya natatapos. Wala siyang katapusan. Parang infinity and beyond, sabi, diba? Walang katapusan. So, for example, 1, 2, 3, yan. So, kapag ganito na siya,
Ibig sabihin, tuloy-tuloy na siya. Tuloy-tuloy na siya. Hindi na siya matatapos nun. Wala na siyang katapusan. So, infinite sets na nun yung tawag sa kanila. Ang tawag sa dot na ito ay ellipsis. Okay? Ellipsis. Ganun lang siya. Ganun lang natin ma-identify ang finite and infinite set. So, tatandaan natin yung finite, may katapusan, yung infinite wala. Ano pag ganito? 1, 2, 3, 5. Ano to? Finite. Kasi, tinapos niya pa rin. Okay? Tinapos niya pa rin. Parang yung relasyon nyo, tinapos niya pa rin. Kapag lang wala yung 5 dito, yan, wala yung 5, ganyan lang siya. Doon lang siya magiging infinite. Kasi hindi na siya natatapos. Kagaya ng mga pangako niya, hindi natapos. So, ayun lang yung mga dapat tandaan. So, meron tayong example dito. Ayan. Meron tayong sinasagutan. So, yung dalawa dito is nasagot na, ay 3. Sabi dito, ito yung mga collection group of objects. The collection of odd numbers from 13 to 21. So, well-defined siya kasi ma-identify naman natin kung ano yung mga odd numbers sa 13 to 21. So, meaning to say, finite siya kasi natapos siya sa 21. Right? So, yung number 2, the collection of even numbers, sabi niya. Collection of even numbers. So, well-defined pa rin siya kasi even numbers. Yung group is even numbers. Right? Pero, infinite siya kasi wala siyang binanggit. Hindi niya in-identify kung mula saan. Okay? Kaya infinite set siya. Yung pangatlo naman, the list of all short children in grade 7. Siyempre, hindi siya well-defined. Ano siya? Subjective. Okay? Since not well-defined siya, hindi siya matatawag na set. Kaya dito wala siyang sagot. So, yung number 4, the best Filipina singers. So, ano siya? Well-defined ba siya or hindi? So, ano nga ulit yung sinabi natin kapag subjective, opinionated, or opinion-based? Not well-defined. So, kapag not well-defined, hindi siya matatawag na set. So, move tayo sa number 5. The list of grade 7 sections in the school. Hindi naman siya subjective, hindi naman siya opinion. Na-identify naman na list of grade 7 section in the school. Kaya, well-defined siya. Finite din siya. So, move on tayo sa number 6. The collection of best cellphone brands. Well-defined ba siya? Hindi siya kasi subjective siya, opinionated siya. Kasi, paano kung sa akin, di naman yun yung best cellphone brands, tas para sa iba, 'di ba? So, hindi siya set. Number 7, the colors in the rainbow. So, well-defined siya, 'di ba? Kasi alam naman natin yung mga colors sa rainbow, 'di ba? Red weave. Well-defined siya. So, ano yung set niya? Anong type of set siya? Finite set. Okay? So, ganun siya. Kayo na bahalang sumagot sa mga natitira. Comment nyo na lang yung mga sagot nyo para malaman natin kung meron ba kayong natutunan at may na-retain ba sa inyo sa topic nating na ito. So, ayun, may next pa tayong sinasagutan. So, dito naman sa next is determine the cardinality of the given sets. So, yung 2 questions daw ay nasagot na para sa reference natin. So, ito siya. Set of A is the set whose elements are 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sagot niya dito ay 6. Kasi, yung cardinality, kung babalikan natin yung kanina, kung ilan yung numbers ng elements meron. So, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So,
6 siya. What about set B? So, set B is the set whose element are 0, 1, 2, 3, 4, 5, dot, dot, dot. So, ano nga ulit yung dot, dot, dot? Ellipses. So, kapag ellipses siya or dot, 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 meaning, hindi na siya matatapos. Tuloy-tuloy lang siya. So, ang sagot niya dito ay infinite, which is tama naman. So, sa number 3, set C is the set whose elements are banana, mango, star apple, papaya. So, ilan yung number ng elements? Bilangin lang natin. 1, 2, 3, 4. So, 4. Okay? What about set D? Ano nga ulit ang tawag dito? Kapag walang element? Empty promises. Joke lang. Empty set. Set lang. Yan. So, kapag empty set, since wala siyang element, 0 ang sagot. Okay? Pero, finite siya kasi nga, na-identify pa rin kung ilan. Okay? Number 5. Set E is the set whose elements are 5, 10, 15, dot, 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 30. So, ano to? Infinite ba to or finite? Kung maaalala nyo kanina, ang sabi ko ay finite. Kasi, natapos pa rin siya sa 30. So, ilan yung total ng elements niya? Ano yung cardinality niya? So, 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, ilang elements meron tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yung cardinality ng given set. So, number 6, ganun din. Bibilangin lang natin ulit kung ilang elements meron ito. So, 1, 2, 3, 4, 5. What about number 7? 1, 1, 2, 3. Okay? Ganun lang siya kadali. So, thank you once again. This is mathing.exe. Kung meron kayong natutunan, sana panoorin nyo pa yung mga next videos namin and i-share nyo sa mga classmates and friends nyo para meron din silang mapulot. Thank you so much. Bye!